isang maulan na araw sa ating lahat. Pero magandang Tarlac pa rin. Ayan. So, sa lahat po ng ating taga-subaybay ay maraming salamat at muli po ninyo akong sasamahan, no, sa mga ilang minuto na pagtatalakay. Ayan. Tatalakayin natin ngayon yung Supplemental Budget 01 that's 2024, no, ng Tarlac City, na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin inaaprubahan o dinidisapprove ng sangguniang panglungsod. Yan. Hindi natin alam kung ano ang ideya nila. Ayaw naman nilang disapprove. Oo. Pero nakapending pa rin. Siguro gustong-gusto nilang pinag-uusapan, no? Para yung Tarlac City maging talk of the province, no? Bagay malapit na kasing filing ng certificate of candidacy. So makikita natin, no, na yung mga senior citizen umalma na, no, nagsalita na tungkol dyan sa supplemental budget. Problema itong mga NPC officials, no, dyan sa sangguniang panglungsod na sa pamumuno ni Vice Mayor Aro Mendoza, yan, sina Vlad, sina Amy Ladera, yan, sina Winwood, sina Georgie, yan, tsaka yung mga kasamang panilang iba. Talagang hindi pa rin, no? Sabi ko nga, dalawa lang pwedeng tuntan yan, approve at saka disapprove. Bakit di pa nila disapprove, di ba? Para matapos na yung usapin tungkol dyan. Ang problema tinengga na nila, pagkatapos hinahabaan yung oras para patuloy na pang-usapan. Yan. Yun ba yung gusto nila siguro? O yan para tumagal yung issue, no? Kasi yung issue dyan sabi nila may corruption daw. Sabi nila ihayaan, bakit hindi mo hayaan yung COA ang mag-determine, di ba? Aproban nyo pagka nagkaroon ng corruption dyan, let the COA, no, issue an order, o kaya bigay siya ng memorandum na galing ng COA na itong mga project na ito meron corruption. Yun. Hindi yung sinasabi mo, hindi pa nga napipitas Sinasabi mo na kagad meron ng corruption. Ano ba yan? COA ka ba? Yan ang problema no? So, katulad yan, umalma na yung mga senior citizen na nanawagan. Mahigit na 40,000 na miyembro ng senior citizen, no? More than 40,000, 44,000 all over Tarlac City. At nakikiusap na, no? At nagre-reklamo na sa sangguniang panlungsod. Sabi nga nung isang matanda, ilang panahon na lang, sabi niya, baka hindi maratay na ako, kaya ako yung mawala. Ang tanong ko, ilang taon na po ba kayo, Lola? Tapos sa kanya, sabi niya, 77 na ako, doble 7. Baka ako, malapit ka na, sadsad mo na ng 100. Para pagka nag-100 ka, meron kang tax incentive na makukuha sa gobyerno. Paano ako sasadsad kung yung maintenance ko wala akong pambili, sabi niya. Katulad niyan, yung supplemental budget, yung budget na nakalaan sa amin, sabi niya, wala na din. You see? So, tapos sabi pa nung matanda, yung nakakausap ko, yung senior citizen, sabi pa niya, alam niyo naman, halos lahat naman kami na narito, sabi niya, mahihirap, di naman kami mahiyaman. Kaya
inaasahan lang namin, sabi niya, na yung mga benepisyo na nakukuha namin sa city. Katulad po ng alenta ko sa kanya. Abay, meron po kami libreng gamot na nakukuha diyan sa City Hall. Meron kaming mga iba pang gamot. Sabi niya na nakukuha namin maliban dun sa mga maintenance namin. Kapag kami inuubo, sabi niya, may nakukuha kaming gamot. Kapag nilagnat kami, ayun, kompleto na po yun, sabi niya. Eh ngayon wala, naubos na. Alam po ninyo, October na, September na, mag-o-October na, mag-December na, end of the year na. By November, pag-uusapan na yung year-end budget na naman, yung budget for fiscal year 2025. Di ba? Eh, ano na yun? Malapit na matapos ang taon. Eh, di pa rin ina-approvean o dinidis-approve ng sanggunian pang-lungsod. Ayan. Eh, tataka lang ako. Bakit? Gusto ba ninyo na pang-usapan ng Tarlac City sa buong mundo? Ano ba? Pag-usapan sa buong Pilipinas. Eh, kaso sa social media, sabog na yan eh. So, dalawang bagay lang nga na sinasabi ko, approve and disapprove. Alam niyo, nangyari na yan eh. Sa bayan ng Concepcion noon, no? Dahil si Andy Lacson, yung majority kasi sa Sangguniang bayan nila, dyan sa Concepcion noon. Ano yan majority ang anti-Andy. Hindi ka panalig ni Mayor Andy during that time nung siya ay mayor. Meron ganyan na meron din silang bibilhin ng mga 45 vehicles, no, na barangay service. Kaso itong mga ito, dahil lalapit ng election noon, that is was 2018, ayaw nilang aprubahan, no? Ayaw nilang aprubahan yung budget dahil nga pagka inaprubahan, mabibigyan, no, ng magagandang mga sasakyan ang bawat barangay sa Concepcion. Yung makikita nyo ngayon, yung L300 na van, no, na ginawang barangay ambulance. Maliban pa din sa maliban pa, Raymond, dun sa bagong ambulansya nung bago matapos ang term ni Mayor Andy. Yung nakikita mo ngayon ng magandang van. Yan, yung mga programa ni Andy yan. Balikan natin yung yung sa pondo na hinold nila. So, hinold nila yun hanggang dun sa yung malapit ng mag-eleksyon. Diba? Ganyan din. Nuulit din nila. Parang ganito din sa city. Yung mas matagal yun sa city. Dahil sa Concepcion kasi, nung napansin nyo itong mga oposisyon, na sinisisi na sila ng mga mamamayan kung bakit nila inigibis yung pondo at inosay dahil sa politika. Napilitan sila na aprubahan yung supplemental budget. Dito naman sa city, napakatigas naman ng kalooban nitong mga ito. Itong sangguniang panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Aro Mendoza. Isip matakin mo, yung mga senior citizen, nagkaroon ng assembly, nag-usap-usap ang mga yan, para lang ikumbinahin yung pagpigil, no? Yung pag-delay, yung pag-aproba ng supplemental budget. Yun, kamakailan lang yun, last week. Itong week na ito naman, sinundan naman ito ng women's organization, yung women's group. Iba't ibang presidente sa bawat barangay ng 76 barangay. Lahat ng opisyalis nila dumaludong sa assembleya nila na ginanap dito sa Northern Hills. No? Dito sa Northern Hills, malaki yung yung cover circle, bago pala yun, no? Kami ay sumaglit doon at nakita namin aming tinanong kung anong ginagawa nila, bakit sila nagtitipid doon. Yun pala ay nagkaisang mga ito para magsagawa ng signature campaign, no?
ibatakin mo. Una, senior citizen. No? Umaalma sa ginagawang pang-iipit. No? Pang-iipit ng sangguniang pangungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Mendoza at ng kanyang mga kasama sa NPC, Tarlac City. No? Tapos dito, kababaihan na naman. Ilan yung kababaihan na yan? Lalo-lalo na yung Kaisa Women's Organization. Yan ang namulo, no, dun sa signature campaign. Napakarami nila. Sabihin mo na lang, another 40 to 50,000 na women, yung mga asawa nyo. Diba? Wala 100,000 agad. Plus 40 na nanay, na mga lola, mga nanay, no? Napakatigas ng puto ng mga ito. Ang isinisigaw naman ng isa nanay, bakit naman po, ano po ang naka-apekto sa inyo sa supplemental budget na? Alam po niya sinabi kagad sa akin, bakit hindi sa senior citizen eh? Medisina. Alam po ninyo, na saan nasabi ko magbuhat po ng diniscuss po natin ang tungkol, no, sa supplemental budget na. Ang napakahalaga po ay ang libreng gamot. No? Yung libreng gamot na natatamasa ng ating mga mahihirap na mga kababayan. Diba? Yun ang ano, yun ang ano, yun napakahalaga. Dahil ang isang mahirap na man, no? Lalo-lalo na wala naman silang trabaho. Yung asawa niya nagpo-construction lang. Diba? Pambili na lang ng pagkain, hirap na sila. Yun ang pambili ng gamot, no? Mga vitamins ng mga bata, no? Mga gamit ng mga buntis. Yung pagka-hospital ka, meron kang maasa na guaranteed letter na magmumula sa local government tulad po ng Tarlac City. Hindi mo ba napakalaking tulong yan para sa ating mga mahihirap ng mga kababayan? Yan ba ang gusto nyo ipagkait? Kung nagkakait nyo yung katiting, no? Katiting na biyaya galing ng pamahalaan na kahit na pansamantala makatubon sa pangangailangan, sa kagipitan ng mamamayan ng Tarlac City. Abay, nahiya-hiyaan naman kayo. Anong po may puso kayo, sabi nung presidente, no, ng yung spokesperson ng senior citizen na Mr. Solomon ang natatandaan ko, yung spokesperson. No? Sabi niya, alam ko, may puso sila. Hindi pa huli para hindi nila aprobahan. Sana, sabi niya, maawa naman sila sa mga mahihirap namin mga kababayan. Yung katulad ko, sabi niya, na ilang taon na lang, no? Ang itatagal sa mundo, maambunan, no? Maambunan ng mga benepisyo na galing sa pamahalaan. Yun yung mga pakiusap ng mga senior citizen. Nakakanto yun, di ba, Raymond? Pero kung matanda na, hindi na dapat ganun yan na nakikiusap pa eh. Dapat kusang ibinibigay yan. Di ba? Kusang ibinibigay dahil sila ang pundasyon ng ating bayan. Kung wala yung mga lolo at lola na nakita natin doon, na nagsama-sama, no? Para gumawa ng isang manifesto yata yun. Manifesto kung anumang kalatas na galing sa senior citizen at iparating ang kanilang ihinain sa sangguniang panglungsod kay Vice Mayor Aro at saka sa mga kanyang mga kasamahan. Nakakampig mo eh. Di ba nakakampig ng bundang bakit dito tayo tignan? Naawa ako. Sabi pa nga nung isa, mabuti pa sila, may pambili. Kaya hindi nila ramdam kung ano yung hirap at saka yung sakit ng loob namin na nakakanasan ngayon. Pabiro mo yun. Ako, sabi ko, kung ako lang ang politiko at o kaya ako lang may pera, ba't ko naman sila bigyan, di ba? Kaso, mga magulang na, mga lolo at lola, no? Ang nakikiusap, sinundan pa
ng mga women's organization, katulad po nitong Kaisa Women's Organization. No? Yung isang nanay na, yung kinausap natin, umiyak, di ba? Ba't naman ganon? Sabi niya, pati kami idinamay sa politika. Sa isang bagay, iisipin mo, may hanging politika eh. Di ba? Makikita mo, o nga naman, ba't mo naman idadamay yung mga ilang taon na lang papantay na yung mga paa, no? Na mga pundasyon ng ating bayan. No? Na yung mga anak ng mga yun at maging sila, bumuboto. No? Nagluluklok ng mga leader sa ating bayan. Hindi ko naman sinasabing wala kayong utang kayo at hindi ko naman sinasabing mga sinungaling kayo. Wala akong sinasabing gano'n. Basta ang alam ko, pagka nangangampanya kayo, lahat ng pangako ginagawa nyo. Pero nagtataka lang ako. Bakit? Dalawa lang approve and disapprove. Wala. Ngayon, pinatagal na ninyo, ang dati nyo pinataas ang mga tao. Ang dami nyo pinataas ang mga magulang, mga lolo, mga lola, na may mga sakit. No? Na nangangailangan ng kalingan ng lokal na pamahalaan. Ngunit inyo itong kinahadlangan. Inyo itong kinikitil. Mga damuho kayo. Di ba? Ako, wala akong hindi ko kalaban ng mga partnership, mga taong, mga mababanggit sa usapin ito. Pero nagagalit ako, nagre-react ako, dahil nararamdaman ko ang reaksyon ng mga taong ini-interview ko. Yung aking mga nakakaharap. Diba? Doon ako nagagalit, yung gawa, hindi sa tao. Wala akong galit, na personal na galit sa yung mga opisyalis ng sangguniang panlungsod, no? Yung mga NPC officials dyan. No? Kasi dalawa sabi ko nga nung unang, yung mga nakaraan mga segment color coding diba? Wala akong sama ng loob. Actually, ninong ko pa nga si Ari, si Vice Mayor Ari. Pero nagagalit ako dahil sa mga reaksyon ng mga direktamentang tinatamaan ng budget nito. Anong unang mga natatamaan? Unang-una, libreng medisina. Benepisyo para sa mga tao. Basic services. Pangalawa, takulang sunod-sunod na bagyo ang paparating. Pagka may naninisi, ang daming sinisisi. Pero sino ang dapat may kasalanan? Bakit bumaha? Dahil hindi natapos. Yung mga anti-flooding projects, katulad po ng rehabilitation ng mga pangunahing mga kanal. Di ba? Mga pangunahing mga daan. Ako nga para. Tapos sasabihin nila, budget, ang daming korupsyon ito tinatawag na mga vaccine. Ano sabi ng COA? Tanongin ko kayo, hindi ba kayo mismo nagpa-COA? Ano sabi ng COA? Ano sabi niya? Yung mga report, at yung mga ibang mga detractors, yung mga naninira, alam mo naman ikumpara hanggang 2018 up to this stage, yung malaki talaga yun. Diba? Pag-uusapan natin, i-address natin yung pangunahing suliranin, hindi yung mga nakakaan. Yung nakaraan, wala na yun, hindi mo na may babalik, lalo na matagal na, naglulumot na. Diba? At saka bakit itong panahon na ito kung kailangan ng mga mamamayan ay kung pa kayo nagkakaroon ng ganyan na hidwaan, no? Pinapasigil ko yung Tarlac City para sa mga nakakaya, diba?
Di ba kayo nahihiya sa mga senior citizen? Di ba kayo nahihiya sa mga kababaihan ng Tarlac City? Eh paano pa kung malaman yan sa ibang bayan? Di ba? Ba't din yung isolbuhin? Para hindi masakripisyo, hindi masasakripisyo ang basic services na para sa mga mahihirap. Yan lang ang inaasahan, dyan lang kayo makakatulong. Palpak pa. Diba? Pumapalpak pa. Yung election na nga lang kayo, gumaganap eh. Pagka malapit ang election, doon na lang nga kayo gumaganap. Doon kayo nagiging mabait. Eh bakit di nyo tawag yung kabaitan nyo? Diba? Oh. Sabi ko nga, kung gusto mo sumagot, ba't din ako tawagan, sumagot, sagutin. No? Naisip na binabato ko sa inyo. Actually, ito hindi ko binabalibag sa inyo eh. Ipinapakita ko kung ano ang realidad na nangyayari sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pinipilit kong buksan, no? Yung inyong mga mata, inyong kaisipan para makita nyo. Yung mga daing, marinig ninyo mga daing, makita nyo yung kalagayan. Kalimutan nyo muna ng politika. Next year pa yan. Gagawa pa kayo ng another budget, fiscal year budget 2025. Gagawin nyo yun starting October. O diba, tatapusin nyo yan. Para by next year may budget. Baka naman, anong gagawin nyo? Dahil mag-i-election, patatakbuhin nyo yan, aproban yung fiscal year budget 2025. Ito po pakinggan po ninyo itong mga tagapakinig. Kung ang supplemental budget hinostage po nila ng 6 na buwan, 5 hanggang 6 na buwan, ganyan po nila pinahirapan ang ating mga mahirap na mga kababayan. Pagdating po ng December 31 hanggang January 15 o 30, ganyan po yung pagpapasli po ng budget para sa fiscal year budget 2025. Hindi po malayo na ganyan din ang gawin nila. Bakit? Malapit na po yung election. Di ba? Kapag inipit po nila yan at inaprobahan ng March, kasi hanggang March may maximum, hanggang 100 days hanggang March o April, kahit na-aproban na yun, wala nang mangyayari, hindi na pwedeng gamitin. Di ba? Ang galing po. Kaya ngayon palang sinasabi ko na ito dahil may posibilidad na gawin din dito sa Tarlac City. Kasi sa Concepcion, magawa na yun. Panahon na yun. Kaya nga si Mayor Andy, hirap. Dapat yung TSC Concepcion, yung dialysis center noon, Raymond, matagal na nag-ooperate. Bago pandemic, nag-ooperate na sana yun. Yun nga lang, yung mga, dahil hindi niya kaalyado ni Mayor Andy yung mga social majority. Kaya kami yung numbers di ba? Karamihan yan kasi yung boboto, di ba? Iilan lang yung kakampi ni Mayor Andy sa konseho. Na-pending ngayon ng TSU, na-pending ng dialysis center, na yung medical hub doon, yung blood bank, yung laboratory, na-pending lahat siya dahil sa kagagawa nila. Hindi malayong ganyan din ang mangyari dito sa Tarlac City. Di ba? Inaprobahan nila noong March. Pinending nila. Anong nangyari? Dahil election, nagsagawa September na. Dahil election 2019, nag-election, December, banyo. Hindi ka pwede gumawa. Baka ganyan ang gawin ninyo dito sa Tarlac City dahil malapit na naman ang eleksyon. 2025 May election. Baka ito palang supplemental number 1. Hindi ka kayo. Number 1. Tumagal lang ng September. Ay sus. Magtakin nyo. Ilang buwan yung pinahirapan yung mahirap nating mga kababayan. Pagkatapos, pagdating ng kampanyahan, sasabihin nyo,
Pag ako po binoto nyo, paglilingkuran ko po kayo ng tapat. Buset. Diba? Oh. Pag po ako ay nanalo, sabi niya, titiyakin ko po na pangangalagaan ko ang inyong kalagayan. Nangya na magbuhay ng mga politiko po kay pangako. Oh. Dahil sa mga personal na interest, dahil sa pampolitikang interest, sino ang nahihirapan? Kami na mahihirap. Kayong mga nanonood, tayo na mahihirap. Bakit? Wala tayong makuha ang benepisyo eh. Said na yung lahat na lumabas na pondo dahil sa dami. Ewan ko ba sa taon na ito, no? Dumami yung yung mga dog bites. Dumami din yung mga nag-alaga ng aso, no? Tapos yung marami kang problema dapat asikasuhin, no? Yan dapat ang binuuban nyo, lalo na rin pag-ulan, no? Pati mga nagkakasakit, ang dami din, lalo na nag-usong ubo itong Mayo hanggang ngayon. Ako nga inuubo wala akong pambili ng gamot kasi ito pong ginagawa ko wala naman pong sponsor, no? Personal po ng Tribune para lang maihatid ang tamang impormasyon, no? Magkaroon ng ideya ang bawat isa. Public servant, di ba? Wala kami sweldo, wala naman nagbibigay ng allowance sa amin, di ba? Oh, yung cameraman ko, si Raymond Manuel, sila Roel Magtala. Si Roel Magtala, sabi ko, dahil bagong nag-apply siya, bagong reporter ng Tribune, volunteer po sila. Wala po kami sweldo. Ayun, si Raymond, nakatiraman ko, at saka reporter, volunteer. Sabi ko, pagka may pera ako, pinadala na ng Continuoy Mayor Andy. Sa kanila, diretso. Kasi po, kaya po, nandun, meron po silang ads, nilalagay naman po namin para naman maibalik naman namin kahit ng papaano, pasasalamat namin. Kaya nagkaroon po ng ads si Dr. Ferdinand Lacson. Ayan, isang magaling na surgeon, no? Yung, anong tawag? Aesthetic, no? So, yun, yung pampaganda, yan. So, bilang pagkanaon naman, dahil kahit na papaano, pinadadala naman kami ng konting halaga para meron naman panggas, no? Pero, wala po, maliban po doon dahil parang kapatid na po na tulad rin namin ng mga Lacson. Nakikita nila pangailangan namin, kahit na papaano, siguro may blessing, nagsisira sila. Kami naman, bilang pagtanaw ng utang na loob, dahil sa natutuwa kami sa suporta, nilalagay naman po namin yung kanilang ads dun sa taas. Kaya makikita ninyo, meron pong makinis products, no? At saka yung Cosmel, ayan, aesthetic clinic. Ayun lang po, kasi kaya tayo pong mga viewers po namin, malaking tulong na po sa amin yung i-like and share at saka po kayo mag-comment para lahat po malaman kung ano po ang nangyayari sa Tarlac City. Hindi ba? Yung sinasabi ko, dapat tayo tulong-tulong. No? Paano magigising? Paano aalugin? Kung hindi po tayo magkakabuklod-buklod. Kahit magdadakdak ako dito dahil parang bato niya yata yung puso ng mga yan, anong mangyayari? Di ba? Kung ako lang. Di ba? Ako lang. Alam ko, marami po tayo. No, marami po tayo na dumadaing para sa benepisyo na dapat ay makamit natin. Hindi lang po ako makikinabang doon. Marami pong mga mamamayan at nating mga mahihirap na mamamayan ang makakabenepisyo. Nang ito na sinisigaw ko po dito. Gayon din naman sa Sangguniang Panunsod. Abay, ipinakarating ko ang hinaing ng taong bayan para sa inyo. Abay, ngayon naman,
Huwag yung ilihis yung issue. Tumbukin yung issue. Di ba? Sabi ko nga, nung una pa lang, sinasabi ko na sa inyo, bakit hindi nyo disapprove? Para may balik sa executive or mag-usap, magkaroon ng executive and legislative meeting para pag-usapan nyo para ang executive ay amend o kaya gumawa uli ng isang supplemental budget para isabit sa inyo. Ano ba? Bakit di ko pinag-usapan? Nilipas yung bagay sa media. Di ba? Siyempre, nagtagulo. Ito kayong peryahan. Di ba? Talk of the province, hindi lang talk of the province, talk of the world. Yung bang gusto nyo? Ito nakahalata kayo na namumulitika, both of you. Di ba? Tinamaan kayo ng magagaling. Pinahirapan yung taong bayan. Yan ba? Yan ba yung maglilingkod ng tapat? Yan ba yung nangangako? So, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya. Tutulungan ko po kayo. Aalagaan ko po kayo. Buset. Nasaan ngayon yung mga yan? Dito din sa bayan ng Hirona, ang galing din yung strategy ng isang kagawad, tsaka nung mayor. Ewan mo, magbasa na lang kayong dyaryo. Basta meron sa nilang strategy na ginawa dyan. Pero sa akin, malaking question mark yun. Niloloko niyo yung mga tao. Busit kayo. Kaya sunod-sunod na demanda yung dinatnan nung tao yung mama. Ayan, naharap siya in hot water. May kaso na sa criminal court, may kaso pa sa ombudsman. Pagka yan nasuspinde, buti nga, busit ka. Diba? Mabay, malapit ng eleksyon. Mag-isip kayo. Hindi yung makakilala mo natulong ka ng araw okay na. Alam nyo kasi mga kababayan, ang pinakamahirap na bayaran ay ang utang na loob. Busit na utang na loob na yan, Kahit nasukang-suka ka na, hindi mo matalikuran because of utang na loob. Hindi ba? Napakahirap talaga bayaran ang utang na loob. Walang katapat na pera yan. Tapos pakamukha pa niya. Pagtaligan mo, sinasabi niya. Yung tao na yan, ganito. Pero anong sabi ng banal na kasulatan? Kapag nagkalob ang kanan, huwag nang dapat malaman ng kaliwa. Di ba? Pero pagka politician na pulpul ka, yun, natulungan ko yun. Ang dahil na sinasabi. Pero yung nagawa ng tao na sinasabihan mo ng ganon, palagay ko, kulong pa yung binigay mo. Di ba? Kaya, kayo po, mag-isip po kayo. Ako binabati ko yung senior citizen ng Tarlac City. Mabuhay po kayo at saludo po ako sa ginawa po ninyong hakbang na yan. Hindi po ako against sa sangguniang panunsod, pero ginawa na sa inyong citizen. Bilib po ako sa kanila. Kahit na matanda na sila, kahit may kapansanan, naka-stretcher, naka-wheelchair, pero handa nilang ilabas, ipakita ang nasa kanilang mga damdamin. Bihira na lang po ngayon. Ganon din, saludo din po ako. Sumasaludo po ako, sa ating mga kababaihan ng Tarlac City. Dahil sa very bold sila, Raymond, naipahayat. Pero magsisignature campaign pa sila. Di ba? Nag-launch sila ng signature campaign sa lahat ng mga kababaihan para kundinahin ang sangguniang panunsod sa pamumuno ni Vice Mayor Mendoza tungkol dyan sa supplemental budget niya. Dalawa na po. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Bakit? Kontuwa yata. Kung kayo ay nauutosan lang, please lang. Huwag nyo naman sa sakripisyo. Yung dalawang sektor
sa ating lipunan dahil yan po ay napakahalaga. Ang mga senior citizen na silang pundasyon ng ating bayan, ang mga kababaihan na ilaw ng bawat tahanan, baka susunod kabataan na. Di ba? Paano kung nag-rally yung mga yan? No? Nag-rally yung mga senior citizen, nag-rally yung nagsumabay ang kababayan, hindi ba tayo kahiya-hiya? Nag-isip naman po kayo, bigyan naman natin kahiya ng Tarlac City. Di ba? Magkaisa tayo. Magtulungan. Alam po ninyo pasensya na po kayo kung ako po ay nakapagsalita, no, ng direktamentang patama kung sino man yung dapat tamaan. Ginagawa ko lamang po ang aking trabaho bilang isang mamamahayan na may puso, may concern, no? Muli ako ay nananawagan, no, sa lahat po na sana itabi muna natin ang pampulitikang interes. Unahin muna natin ang kapakanan ng nakakarami tulad po ng ating mga magulang, mga senior citizen at mga kababaihan. Maraming salamat po. Ito, si Paul Kidlat Gonzales, nagsasabing magandang Tarlac.